Okay, welcome kayo sa ating munting YouTube channel. Sa mga panig kayo ng mundo, sana ligtas tayo sa anumang kapahamakan at wala tayong problema. Ayan, at bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Danilo Prudenciado. Okay, sabi niya, Idol, okay lang ba bawasan putulan ang recoil spring kung matigas? Ayan, ito ay may video na tayo nito pero hindi naman napapanood ninyo ay okay, gagawin ulit natin ng bagong video. Sasagutin natin ito kasi may mga follow-up question pa siya dito eh. Sabi pa niya, duda kasi ako kung unit posibleng recoil spring kasi jam siya tuwing pinapaputok, bawat putok need release ng magazine para matanggal ang basyo. Pero kung hindi naman pinapaputok, okay naman, feed ng bala niya at eject niya kasi sinubukan kong ikasa hanggang maubos bala magazine. Okay naman lahat, eject at feed ng bala. Pero kapag pinaputok na, nagmamalfunction na. Try ko na rin na balahan ng full metal at reload. Same issue pa rin. Okay. So, ang nangyayari doon sa kanyang baril, okay, hindi naman niya sinabi ng kada putok, i-release yung magazine para matanggal yung empty shell. Ayan, at bago natin nasagutin yan, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 37,100 plus na mga subscribers yan. Dumami na tayo. At maraming salamat sa patuloy ninyong pag-share at panunod na aking mga video at saka sa mga ganda ninyong comment. Magtanong lang kayo at sasagutin ko yan sa abot ng aking maliit na kaalaman. Okay, at pasasalamatan ko rin lang ang ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan para makapagtapos ng pag-aral. Sila ay mga anak na single parent. Kaya pasasalamatan natin ang ating mga sponsor na tumutulong sa ating 6 na estudyante. Nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, baka meron pa sa inyo gustong tumulong. Si Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador, Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at meron kayong magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Ayan, at meron tayong bagong sponsor, si Conrado Iulailo. Ayan, at maraming salamat sa inyo sa inyong pagbibigay ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante. Ayan, at actually itong problema na ito, ilang beses ko na ito sinagot eh. Pero pagbibigyan naman natin lahat. Okay. Ang nagiging problema, pag kinakasa naman daw niya, yung halimbawa, maglagay siya ng bala, pag kinakasa niya, tuloy-tuloy naman, talsik ang Ang ibig sabihin, ay matigas ang spring. Ang tanong niya, pwede bang putulan? Ganito. Pwede mong putulan, pero testingin mo muna. Ganito Ganito ang gawin mo. Itulak mo lahat yung spring. Itulak mo dito. Baka ito ang problema mo. Itulak mong ganyan. Yan, kita mo? Pagka may spring na nakalabas na ganyan, bilangin mo kung ilan na nakalabas at putulin mo. Yan, pag nakaganyan. Pero kung pasok lahat yung spring mo, huwag mong putulan. Okay? Halimbawa, itinulak mo. Ito, naka-close up. Tinulak mo, sagad na yan, hindi mo na may tulak. Bilangin mo kung ilan yung coil. Yun ang putulin mo. Pero kung yan ay sumasagad na ganun, huwag mong putulan. Bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Sisipa ng malakas ang inyong slide ay sisipa ng malakas. Sisipa ng malakas yan, ibig sabihin, magkakameron yan ng vacuum. Magkakameron ng vacuum yan. Kumbaga yung spring niya, hindi siya nakaalalay ng atras. Magkakameron niya ng ganun, vacuum. Parang vacuum na ganun. Saka pa lang siya kukontrol. So, anong mangyayari sa slide ninyo?
ang mangyayari sa slide ninyo, maaring ito ay masira dahil ito ay tatama. Ito ay tumatama na. Tatama ito. Kasi ito ang lumalapat dyan eh. Ito ang saktsokdulan. Pagka ganun. At maaring mag-crack ang inyong slide. Ayan. Ganyan ang mangyayari pagka pinutulan ninyo yung slide ninyo. Ang nangyari dito kasi ay naputol yung spring. Naputol yung spring. Ay siyempre, nasa loob yung spring, hindi napansin, ay pumasok na ganyan. Pumasok na ganyan, hanggang naging ganyan yung spring niya, pumasok. Yan o, nag-overlap. So, maiksi na yung spring, parang pinutulan na. Ayun. Kasi, sa dami ng customer, hindi napapansin, putok lang ng putok. Yung pala putol na yung spring, ay umiksi na yung spring. So, ayun, hininto lang nung nag-crack na. So, ganun ang mangyayari sa inyo. Itinuro ko na sa inyo kung paano ang magpalambot ng kung paano sukatin ang inyong kasi hindi sinabi kung ilan ang kung anong baril at anong model yung baril. So, kung yan ay 45, ang dapat diyan na standard ay 16 pounds. So, tinuro ko na sa inyo kung paano paggamit nito at paano ninyo malalaman ang inyong recoil spring. Okay, susukatin ninyo. Dapat yan 16 pounds ang standard ng 1911 na 45. Okay, kung sa mga 9mm naman, 12 to 10. Yan. At ang isa pang dapat ninyong gawin, sinabi mo na binalahan mo na rin ng full metal jacket. Baka yung spring yan ay pang P+. Okay, yung mga pang combat load. Dahil may yung mga ginagamit ng mga military na mga pang combat load, yun ay ang ginagamit nila, yung mga malalakas na bala. So, baka ganun ang niyan. At kung yan ay, baka yan ay 18 pounds, 18.5 pounds ang spring yan. So, sukatin mo kung 18.5 pounds at palitan mo ng, bumili ka na ng tatlong ng isang set na spring. 16, 14 at saka 12. So, i-tune up mo yan do sa, do sa iyong baril. Ganun. Kasi nga, na-explain ko na sa inyo yan, pag pumutok, hindi, dapat kasi yan, lalagyan ninyo ng isang bala para malaman ninyo kung yan ay nag-open na chamber yan. Ako nag-open slide yan. Pag isa lang ang bala. Pag yan ay hindi nag-open slide, ang ibig sabihin yan, kamukha nung in-explain ko sa inyo doon sa unang video, hindi nakakasagad dito ng atras. Hindi nakakasagad ng atras yung inyong slide, bumabalik agad. So yung bala pumapasok ulit sa chamber. Kaya kinakailangan i-release mo yung magazine para hindi mag-double feed at ikasama uli para lumabas yung basyo. So ganun yan. So tama ka, matigas ang spring yan. Mahina yung bala mo. So kung ginamitan mo na yan ng factory load na metal jacket, matigas yung spring. So testingin mo rin yung spring, kamukha nung ginawa ko kanina. Baka sobrang haba naman ng spring. Pwede putulan yan kung kamukha nung ginawa ko dito na dapat nakasagad lahat yung na pumapasok lahat yung spring dito. Kung hindi pumapasok lahat yung spring, yun ang pwede mong putulan. Okay, so ganun ang ko niyan. At panoorin mo yung, actually, ayoko nang pabayan yung video dahil marami naman akong video na ganito. Na pag malakas yung spring, hindi nag-eject, bumabalik yung basyo sa loob. So yun, malakas ang spring nun, mahina ang bala. So, dapat naka-tune up yung spring mo sa bala mo. So ayun, ang sagot ko sa iyo. At sana,
kung magtatanong kayo, sabihin niyo kung anong caliber at anong brand ng baril para anong model para yung ating explanation ay sakto do sa baril. Hindi nangangapa tayo. Hindi ko alam kung anong gagamitin kong pandemo. So ayan, at sana natutunan ninyo kung paano ang tamang haba ng spring. Okay? Dapat nakapasok lahat dito. Yung spring. Yun, kung may nakalabas, yun ang dapat ninyong putulan. Okay, at kung talagang matigas yung spring ninyo at hindi maka-eject kahit ginamitan ninyo ng factory load, magpalit na kayo ng spring. Bumili na kayo ng isang set na spring. Ulitin ko, 16 pounds, 14 pounds, 12 pounds. Kung ano yung kamats ng bala at ng baril ninyo, yun ang dapat ninyong gamitin na spring. Kaya nga, importante sa ating mga gamit ang naka-tune up. Parang gitara yan. Pag yan ay hindi nakatuno, ay sintonado. Hindi magandang gamitin. So, ganon. Ganon lang yan. So, ayan, ito ang inyong piniparam si instructor. Sana may natutunan kayo. At hanggang sa muli natin mga videos, magtanong lang kayo, sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. God bless us all. Thank you very much.